Magandang gabi po sa lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay Holy Communion. Ah, Bakit po ba natin ginagawa to? Ito po ay hindi po isang tradisyon or ritual lamang, kundi ito po ay isang pag-alaala mula sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya inaniyahan ko po ang lahat ay tumayo. Bago po tayo magsimula, minayos po akong basahin mula sa talata ng 1 Corinto. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya-siyatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Malinaw po ang scripture na dapat i-prepare po natin ang ating puso, ang ating sarili bago po tayo kumain o makiisa sa hapagkainan ng ating Panginoon. Ngayong gabi, kung sa tingin mo hindi mo pa tinanggap si Jesus o meron pang mga hindi ka nasuko sa Kanya, pwede mo ba akong sabayan sa isang maikling panalangin na ito? Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Nagpapasalamat ako, Ama, sa dugo at sakripisyo ng inyong anak na si Jesucristo. Para sa aming kaligtasan, inaamin ko po na ako'y makasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesucristo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Malaya ka po na maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Ngayon po, habang pinaprepare po natin ang ating mga puso, ihanda po natin ang mga gagamitin natin na elements na ating pagkakaisahan. Habang ginagather po nila yung mga elements, gamitin natin tong oras na to sa pagsuko ng ating mga kasalanan. Sayasatin natin ang ating mga puso, alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon.
Sabi sa 1 Corinthians, verse 11 to 23 to 24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman inyo. Noong gabi siya'y pinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat siya at pinaraperso iyon, at sinabi, ito ang katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Sabay-sabay po natin iangat ang ating mga tinapay at sabay-sabay po natin kainin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Lord, sa sakripisyo niyo, Lord. Kaya hindi naman, matapos ang hapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay ng ito at iinom sa kopang ito, pinapahagiyag ninyo ang kamatayan at ng ating Panginoon sapagkat sa kanyang muling pagpaparito. Sabay-sabay po natin iangat ang ating mga inumin at sabay-sabay po natin itong inumin. At sabay-sabay po tayo magpasalamat at alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoon ng Hesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ating Panginoon. Ngayon kapatid, kung isa ka man sa may dinaramdam ngayong gabi, nais kong sabihin sa iyo na kasabay ng gabing ito, pinagaling ka na ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Isaiah 53, verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binagbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ngayon ay gumaling na dahil sa pahirap na dinanas niya. Kaya ngayong kapatid, let's declare healing to our body. Yes, Lord, thank you, Lord, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa inyo lang ito papuri, Panginoon. Jesus name, Jesus name. Amen. Makakaupo na po ang lahat.